Magandang araw. Andito na tayo sa Module 3. I can? Empowering learners in reducing the effects of COVID-19. Pero bago yan, mag-recap muna tayo ng ating last activity. Nalaman natin na superpower din pala ang makilala at maibahagi sa iba ang ating mga nararamdaman. Nakilala din natin at nakagawa tayo ng ating superpower symbol na makakapagpaalala sa atin na meron pala tayong superpower na makatulong sa ating sarili at sa ibang tao na malagpasan ang mga mahihirap na sitwasyong ating nararanasan. Ano ba ang magagawa natin para malagpasan natin ang ating mga nararamdamang hindi maganda? Sa ating narinig o nabasang storya, si Nina ay nagkaroon ng masamang panaginip at siya ay nagising nang mayroong hindi magandang nararamdaman. Para malaman ang kanyang nararamdaman, ibinahagi niya ito sa kanyang mga magulang at kung ano ang nangyari sa kanyang panaginip. Ang iba't ibang epekto ng pandemic sa buhay ni Nina ang kanyang nakita sa kanyang panaginip na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na malungkot, matakot, at magalit. Kung ikaw ay nakakaramdam ng hindi maganda o negatibong pakiramdam, makakatulong sa iyo na mag-relax at huminga ng malalim. Maaari din namang ikay makipag-usap sa iyong mga magulang, mga guardian na mababahagian mo ng iyong nararamdaman. Sa mga magulang naman, himukin natin ang ating mga anak na ibahagi ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na lagi tayong nariyan para makinig at unawain sila. Bigyan din natin ng pansin ang effort ng mga anak natin sa tuwing sila ay nakikipag-usap sa atin o ibinabahagi ang kanilang mga nararamdaman. Ang mga bagay na dapat alam mo tungkol sa COVID-19. Ang COVID-19 ay isang uri ng karamdaman na nagmumula sa virus na nakapagbibigay ng sakit sa ating katawan. Ang virus na nagbibigay ng sakit sa ating katawan ay tinatawag na Severe Acute Respiratory Syndrome o Coronavirus 2 o di na may SARS-CoV-2. Bakit nga ba ito delikado? Dahil kapag ang virus ay nakapunta sa cells ng ating mga baga, ito ay makakapagpahinto sa mga cells na gawin ang kanilang trabaho na nakakatulong sa atin para tayo ay makahinga ng maayos. Sino ba ang maaaring makakuha ng virus? Kahit na bata at matanda ay risky na makakuha ng virus at maging infected. Ang mga matatandang tao at ang mga taong may existing na problema sa medikal, kagaya ng high blood pressure, sakit sa puso, diabetic, at may hika, ay mas delikado kapag nadapuan ng virus na ito. Ano ba ang kadalasang senyales ng nararamdaman ng taong may COVID-19? Sila ay inuubo, may lagnat, at nahihirapang huminga. Ang ibang tao naman ay nakakaramdam din ng mga sumusunod. Nangangati ang lalamunan, nilalamig, nanginginig ang katawan na may panlalamig, sumasakit ang muscles ng kanilang katawan, sumasakit ang ulo, o kaya naman ay nawawalan ng pang-amoy at panlasa. Ibang tao naman ay infected pero wala man lang kahit na anong nararamdaman sa kanilang katawan. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang iba't ibang paraan kung paano natin maiiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga superhero ay lumalaban sa mga bad guys. At sa panahong ito, ang bad guy ay ang tinatawag na COVID-19. Maliit man siya, pero napakamakapangyarihan ng virus na ito. Kaya alamin natin kung paano natin iiwasan ang pagkalat ng virus na ito. Una, dapat kayo ay palaging naguhugas ng kamay
At dapat alam nyo rin ang tamang paghugas nito. Ano nga ba maghugas ng kamay? Una, basain ang iyong mga kamay. Pangalawa, lagyan ng sabon ang inyong mga palad, ang likod ng inyong kamay, at ang pagitan ng inyong mga daliri. Ulit-ulitin lamang ang prosesong ito sa loob ng 20 segundo. O kaya naman, kapag kinanta mo ang kantang Happy Birthday ng 2 beses bago mo banlawan ang iyong mga kamay. Pagkatapos nito, ay patuyuin mo ang iyong kamay gamit ang malinis na tela o kaya naman ay malinis na tuwalya at pwede din naman ang paper towel. Mahalaga na maghugas ka ng kamay kapag tapos mong gawin ang mga sumusunod. Kapag ikaw ay naubo o nabahing, kapag ikaw ay nag-aalaga ng mga may sakit. Kailangan mo ding maghugas ng kamay bago, habang, at pagkatapos mong mag-prepare ng inyong kinakain. Bago at pagkatapos kumain ay hugasan rin ang inyong mga kamay. Kapag ikaw ay humawak ng pera at iba pang mga bagay sa labas ng inyong tahanan. Kapag ikaw ay gumamit ng banyo at humawak sa inyong mga alaga, ay hugasan din ang iyong mga kamay. Pangalawa, kailangan mo ding gumamit ng disposable o washable face mask na makakapagtakip ng inyong mga ilong at bibig kapag ikaw ay lumalabas. Ano ba ang tamang paraan ng paggamit ng face mask? Una, siguraduhin mo ang face mask ay malinis at walang sira. Pangalawa, kailangan malinis ang inyong kamay bago at pagkatapos mong hawakan ang face mask. Maaari mong i-adjust ang iyong face mask para matakpan ang iyong ilong, bibig at baba. Huwag mong hayaan na mayroong matirang puwang sa gilid ng inyong mga pisngi. Kung kailangan nang itapon ang iyong disposable face mask, ilagay mo ito sa isang lagayan pagkatapos mong gamitin. Ang sabi nila, mas maganda daw na gumamit ng dilaw na plastic na paglalagyan ng inyong mga disposable face mask. Or kung wala man dilaw, ay ilagay ito sa tamang lagayan na hiwalay sa iba pang mga basura. Sa mga washable face mask naman, kailangan itong labhan at patuyuin kaagad pagkatapos gamitin. Pangatlo, kung ikaw naman ay uubo o babahing, takpan mo ang iyong bibig at ilong sa pamamagitan ng pag-bend ng iyong siko at itakip ito sa inyong mga ilong at bibig. O kaya naman ay gumamit ka ng tissue. Pang-apat, i-practice ang physical distancing. Dapat 6 feet ang layo mo sa ibang tao. Pang-lima, mas maganda kung mananatili ka na lang sa inyong mga tahanan. Pang-anim, dapat magkaroon ka ng healthy habit. Magkaroon ng balanced diet, laging mag-ehersisyo, uminom ng bitamina na makakatulong para mapalakas ang inyong mga immune system. Dagdagan mo rin ang iniinom mong tubig araw-araw. At huli, dapat ay nagkakaroon ka ng maayos na tulog sa gabi. Mga magulang at guardian, i-encourage natin ang ating mga anak at iba pang mga miyembro ng pamilya na gawin lagi ang safety tips na ito. Alam kong gagawin mo ang mga hakbang na sinabi ko, sapagkat ikaw ay superhero na may mabuting pag-uugali. Una, ikaw ay mapagmahal. Ayaw mong mahawa at magkasakit ang ibang tao. Pangalawa, ikaw ay may respeto. Alam mo na ang ibang tao ay hindi dapat magkasakit. Pangatlo, ikaw ay may disiplina. Kaya naman susunod ka sa mga patakarang ibinigay ng ating mga health official. Kaya mong makatulong na sugpuin ang COVID-19 kagaya ng isang superhero. Pwede kang maging superhero at mailigtas ang iyong sarili
at ang iyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng palagian at tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ugaliin din at obserbahan ang proper physical distancing. Ugaliin mo din ang paggamit ng face mask kapag lalabas ng bahay. Pag nagawa mo ang mga paraan na ito, isa ka ngang superhero dahil ipinapakita mo ang pagmamahal, respeto at disiplina. Ito na ang gagawin nyo sa bahagi ng Module 3. Iguhit mo ang iyong magagawa para malabanan ang pagkalat ng COVID-19 base sa iyong natutunan sa araw na ito. Maaari mo ding kulayan ang larawan ni Nina na lumalaban sa virus. At bago kumain mamaya, ipakita mo sa iyong magulang ang tamang paraan ng paghuhugas ng inyong mga kamay. Bahaging ito naman ay iguguhit mo o isusulat ang iyong nararamdaman pagkatapos mong matutunan na maaari mo palang labanan ang COVID-19. Sa ibabang bahagi naman, ano ang paborito mong safety step na iyong natutunan?